So, okay guys. So, magluto muna ako ng omelette for breakfast. Ayan pa yung ating, ito na ano ko na to, na, ang dito, natag ko na yan. Papunta na yan sa ating tindahan pag pumunta tayo. Yan, tinapos ko yung kahapon. Yan, ready na yan. Pero ito pa, yan pa, ito pa. Nakuha natin sa liquidation. So, itatag ko pa yan. Ito. Okay. Ngayon, babalik ulit tayo sa store natin. Siguro 2 days from now. And, ngayon meron palang tatanong, wala namang customer sa store mo, puro ayos ka lang ng ayos. Ha, ha, ha. Ganun. Ganun po talaga yung setup nung store na yun. Teka lang, lobat ako. So, ang setup talaga ng store na yun is ayos ka lang. Ayos ka lang ng ayos. Kahit walang customer. Hindi. Ang nangyayari doon, pumupunta ako, nire-require ng store na pupunta ka doon, magsiset up ka kung seller ka, ng low peak. Yung hindi peak na maraming customer. So, ang napansin ko, maraming customer pagka uwian. Hold on. Customer pagka mga alas 12. Hindi ako pumupunta doon ng ganong oras. Tapos, weekends, totally hindi ako pumupunta ng Saturday or Sunday kasi busy yung store. So, nagsiset up lang ako between Monday to Friday. Pero yung dead hours nila. So, it's either super aga, yung bukas nila is 10:30. It's either pupunta ka doon ng 10:30 maaga, kaya lang hindi naman ako maagang pumupunta doon. Hindi ako makaaga. Gusto kong makaaga, pero ang dami kong ginagawa. So, hindi ako nakakapunta. So, around mga 2 or 3 o'clock. 4, 4:30, hanggang 5 to 6, hanggang closing. Busy na yon. So, nung bago pa lang ako doon sa, nagbebenta doon sa store natin, is, yun yung mga time ko na pupunta ako, weekends, pero hindi ko nabasa yung agreement namin na pag weekends, especially, yung pasara na, yung mga 4 to 6, yun yung critical kasi yung mga tao pa uwi na galing sa trabaho, dumadaan sila doon. So, ano ko, na mamimiss mo yung opportunity na makabenta pag nandun ka ng mga peak hours. So, kung mapasin nyo, wala masyadong customer. Ang setup kasi nun is isa siyang malaking, hindi ko kasi siya talaga maipakita yung cashier. Yung area na nandun nagbabayad yung mga customer. Para siyang, halimbawa, yung grocery store na may mga booth nga lang, and then may cashier area, computer, yung, tag doon, yung kahera, yung mga kahera andun. Dalawa yung nakabantay doon. And then, doon ka magbabayad. And then, isa siyang malaking building. So, hindi mo kailangan talagang bantayan. Wala dong nagbabantay. Yun nga ang kagandahan doon na hindi mo siya kailangang bantayan. Yun nga lang, siyempre mananakawang ka. Butin lang, ang mga items ko doon, maliliit na mga kantidad lang. Kumbaga, hindi ka maglalagay doon ng relo na worth $100. Yung mga ano lang, laruan lang, ganyan. And, ano pa ba? At saka pag magtatayo ka ng gano'n na tindahan, parang willing kang mag-take ng risk. Pero among those na mga nagnanakaw, nanguumit, marami naman yung honest din. So, nakakabenta tayo. Especially, this month of March, medyo malakas yung benta natin. Kalahati pa lang ng buwan is nakuha ko na yung pambayad ko sa renta kasi marami tayong nabenta. And then, anong tawag dito? And ngayon, ano pa lang, pa third week pa lang, the 17th ngayon, siguro late yung pag-post ko nito, pero March 17 pa lang, kuha ko na yung renta ko. So, yung mabibenta ko, the rest of the month is yun yung kita ng ating store. And, ano ba? As of now, as of today, kasi chinecheck ko siya, yun ang kagandahan din nun. Before, nung hindi ko alam na may online pala sila, nasa seller online na yung mga nabebenta mo, may record sila. Pumupunta pa talaga ako doon, guys. Ganun katindi yung aking buwis-buhay. Pumupunta pa talaga ako doon para itanong lang magkano ang nabenta ko na. Meron ako nabenta. Magpapaprint pa ako nung lahat nung nabenta. Papaprint pa ako. Yung pala, meron sa online. Kasi hindi naman nila kagad sinabi. Doon pa sa kaibigan namin na nagtitinda rin doon na nagsabi na, meron sila sa online. So, napakita ko na to before. Ang tawag dito is Antique Soft
web inquiry. So, yan. Antique soft web inquiry. So, ito yung login information natin. Mag-login ka dyan ng iyong name and password. And then, sasubmit mo lang siya. Dito tayo sa reports. Dito. Okay, dito tayo sa reports. Doon tayo sa daily sales listing. Ayan. And then, yung date. Ayan, oh. Daily sales listing. Okay. And then, click go. Kaya dito lang sa bahay na monitor ko. Ito na yung nabenta ko. Yan yung itsurang nabenta natin since March 1 up to 3 pages. So, puntan lang tayo sa 3rd page. So, ito na yung mga nabenta natin. March 16 kahapon. And then ngayon, meron din tayong nabenta. And ano pala ngayon? March 17 pa lang. So, meron na tayong nabenta na 300 something. Oh, so 300 something na. Ngayon pa lang tong kalahati ng buwan. Pero, may kaltas yan. Hindi yan yung buo. Kasi nga, dyan sa 300 something na yan, magbabayad ka ng 220 yung rent natin monthly. Of course, lahat naman ng may store ni ganon or gusto mong magbenta, re-rent ka talaga ng pwesto. So, may rent. Kasi medyo malaki yung kinuha natin. Dati, 150 lang kasi maliit. Ngayon, doble na yung size. Para marami akong produktong madala. And actually, marami na akong, ito pa yung inaasikaso ko ngayon. So, minus 220 plus, hindi pa yun guys, 220 plus 10% nung total na nabenta mo. So, kailangan i-consider din yun. Pero at least, di ba, nasa bahay ka lang, may posible kang kumita. Pero, siyempre ngayon, ano na yung, umiinit na sa yung mga tao, willing nang lumabas, and mamili, and wala nang snow, umiinit na yung mga tao, lumalabas na. So, kaya medyo maganda yung kitaan natin ngayong Marso. Pero guys, nung February, grabe, ang daming snow, may mga araw na close yung store, meron kaming snowstorm, ang daming nangyari, malamig, freezing, bitter cold yung temperature. Alam nyo guys, kahit papaano, kahit ilang araw silang nagsara doon, or yung mga tao ayaw mamili kasi malamig, nakabenta pa rin tayo. Pero anong nangyari, hindi umabot sa cut-off. I mean, guys, nagbayad pa ako ng $10.71. Kasi ang nabenta ko is somewhere 200, parang 200, ano ba, 34. Magbabayad pa ako ng 220 sa pwesto, plus 10% sa kanila. So, anong nangyari, nagbayad pa ako ng $10.71. Pero, may nakuha naman akong konting cheque kasi nasobrahan yung kolekta naman sa amin nung December, nung rent na dapat 150 lang kasi kaka-transfer lang namin in January. Na-chargean ako ng 220. So, nakuha ko naman yung difference na $70. So, may ganun guys, hindi mo alam. Especially, I think, especially winter time, parang mahina siya after ng holiday. Kasi nga yung mga tao ayaw nang mamili. Or dahil ng panahon, may talo ka, meron kang tubo. So, okay lang yun. And ang kagalingan lang nitong ating paninda is nakukuha natin ng halos libre yung ating mga paninda. Kasi nga, ito yung mga Amazon na nire-review natin sa Amazon na maliliit na mga items. And nabibenta natin siya doon. Gaya nito, ito yung kay Daddy na Dino coloring book na ipack ko na siya guys. So, yung maliit na dinosaur, $1.50 isa ko siya binibenta. And then, kahit tong cellophane na to is collaboration ko rin to. And meron ulit akong parating na cellophane na collaboration. This whole tub hold on, pakita ko sa inyo guys. Buti na lang ganun yung setup na hindi na kami bibili. Meron din kaming binibili sa Treasure Hunt, yung liquidation na $1 a piece. Etong mga to, $1 a piece to. Hold on. Ayan, ibebenta natin yun doon ng $5. O, diba meron tayong $4. Ayan, o, bunch of balloons and marami pa iba mga laruan na pang summer. Kaya I can't wait na madala na yun sa store para matanggal yung tambak dito sa aking bahay. Actually, meron pa yan. Ito pa guys, yung stock room ko. Ito yung stock room ko para dun sa ating store. Ito yung mga nakuha ko sa Treasure Hunt
na pang summer. Ganito, swim tube. Ano to eh? Kung bibili mo to sa store, mga $7, $8 or $9. Nakuha lang siyang $1. Pwede ko siya ibenta doon ng $5 na lang or $6. Ang dami niyan guys. Pati itong mga swim pants na pang baby, $1 yan each. Pupunta kami sa Dollar Day. Even ito guys, ito is $12 to original price. $1 lang ko siya nakuha. Meron akong 5 nito. And ito pa guys, meron din dyan na swimming pool. Actually, as in, swimming pool siya. Ayan oh. $1 lang. Okay. Ito naman yung mga eBay items ko. Okay, pero ito yung mga nakuha ko na meron pa dito mga Cocomelon. Ayan oh, may Disney na mga swimming pool. Itong kahon na to, itong kahon na to, ito. At saka ito, puro ano yan, pang summer. Nag-iipon ako ng mga pambenta sa summer. And pag, ano pa ba? Ito yung mga toys, diba? 48 pieces to, $1 each ko siya binibenta. Diba? $48. Tapos, ito naman ako rin to sa liquidation. $4 na lang. And then, meron ding mga notepads. $1.50 na lang for 4. Yan. And itong mga owls. Ang cute nito. Kay daddy to, $3. So, yung meron pa akong padating. Yung mga Amazon review natin. Yan yung mga binibenta natin. Ito pa. Sa Amazon ko din to. Ito pa yung mga ito pa. Ito yung sa liquidation. So, ang mga puhunan ko daw $1. Mga $1. Ganyan. Yun namang mga damit ng baby. Ba na nakawan tayo ng damit ng baby. Yung damit ng baby na yun, isa kukuha ko naman yun sa Gap. And also yun sa collaboration natin. So, wala akong binabayad doon. Kaya, parang hindi ganun kasakit kasi wala kang puhunan. Pero nga, nananakawan ka, ganun talaga. And, pwede tayo magkabit ng CCTV kaso wala kaming connection ng internet. Tsaka walang saksakan pa pa yun. Ano, dami na lang. Dami CCTV. Kunyari meron, ganun. Yun nga sabi sa ako, kunyari na lang para lang meron. Wala pa akong nakita doon na may CCTV. Basta kailangan lang talaga. Pero mas marami naman yung honest kasi hindi ka naman makakabenta ng ganun na. Yung mga items ko is mga mumurahin lang siya. Talaga. Ito, yung mga items na hindi ko may ibenta sa eBay kasi sobrang mura niya. So, maganda siya na tingi-tingi. Tawag doon, retail talaga. Yung mga personal items natin, ito ginamit namin to, nag-New York kami. Napakagandang bag nito, guys. Pang ano to, hiking, camping, very durable from J&S. Yung sa collaboration natin sa Shein, nagamit namin to nung nag-travel kami sa New York. And hindi siya nasira, walang sira or something. Kaya lang dalawa yung kinuha kong ganito. So, hindi namin kailangan ng isa pa. So, yan, bebenta natin. Ito rin, ginamit din to ng bunso ko. Ayan. At saka yung mga toys ng mga anak ko, ito. Sombrero ng mga bata, anything na hindi na kailangan yan, pwede yung ibenta doon. Ayun, meron na ulit. Garden spoon, 3. Ayan. Meron ulit tayo na. Di ba kanina, yung huli, multi-case camera case sa mga bata yun, na hindi na ginagamit. Binenta ko. Ngayon naman yung garden spoon, yung pang garden na nilagay ko doon. So, meron bumili. Kanina, yung pinakita ko sa inyo is may multi-camera case. Yan yung huli na nabenta. Ngayon, may garden spoon. 3 yung binili. $1 lang yun, guys. Yung nakuha ko pa sa dumpster dati. So, yan. Meron tayong nabebenta. Binoculars. $3. Mga foldable base. Yan yung mga gamit ko dito sa bahay. Mga toy cars, yun yung mga Hot Wheels ng mga bata na hindi na ginagamit. Sketchpad, yung nakuha ko yun ng 50 cents. 50 cents yung sketchpad sa liquidation. May bumili kahapon. Kahapon pa pala yun. 2. So, $3. So, $6 total. Ganon lang, guys. Kung tutusin, parang masasabi mo, ay, piso-piso lang pala. Oo, pero guys, sa dami ng items ko doon, na mamiso, tapos, every week kami pumupunta, nagsiset up. May times nga na 3 weeks na kaming hindi nakaset. Pero, as much as possible, pupunta lang kami doon kung may dadaanan na rin kami na meron kaming pinuntahan. Dadaan na kami doon kasi along the way. Mamiso siya talaga. Piso-piso, magtsatsaga ka talaga. Pero, yun nga, wala ka masyadong puhunan. And then, ang dami ko guys, items doon talaga na mamiso. Yung kaysa tatambak dito sa bahay, nadadala ko siya doon para maibenta. Yun yung mahalaga.
Ayun lang guys muna. Ngayon mag-aasikaso na ako. Kung mga bata, ano sila eh. So yun ang aking munting kwento sa inyo. Okay, so see you later!